Isa ka po ba, Madam and Sir, sa mahilig manood na tinatawag na porn videos? Ano po ba yung mga pros and cons sa pagpapanood na tinatawag na porn? May tutulong po ba ito sa ating katawan? Yes, definitely. So, meron po ba itong negative side or risk sa pagpapanood ng porn videos? Yes naman po. So, kung sakaling ikaw ay mahilig manood ng porn, so samahan nyo ako and i-discuss natin ito. The sun is up, it's a beautiful day. My beginning will be as bright as the sun. Come, won't you come along? And it feels so bright, it's like luck is raining on me. Hello everyone! So once again, it's me, your nurse, Sarami FC. And for today's vlog, medyo trending ang ating topic about porn video. So dapat nga ba talagang manood? Or sabihin natin, is porn good or bad sa isang tao? So before po tayo mag-start sa ating topic, naniniwala po ako na naniniwala po ako na walang sino man ang dapat mahiya sa kanilang sexual behavior. Okay? So mapababae man yan o mapakalalakihan, may karapatan po yan. As long as hindi ka nakakasira sa iyong sarili at hindi ka nakakasira sa iba. So, sino-sino nga po ba yung madalas o gumagamit ng tinatawag ng pornography? So, ayon sa ating research, opo, 70 to 80% ng mga kalalakihan ay gumagamit po talaga ng tinatawag ng pornography. And yes din po mga madam and sir, kaming mga kababaihan ay gumagamit din po nito, pero mas mababang porsyento, 20 to 30% lamang pong mga kababaihan ang usually na nanonood or gumagamit ng pornography. So, ito pa po mga madam and sir, ayon dito sa ating pandemic situation sa COVID-19, mas tumaas pa po ng 11 to 15% po ang mga nanonood po ng tinatawag or sabihin natin gumagamit ng tinatawag ng pornography. So, bakit nga ba sila gumagamit? Number one, to increase sexual desire. Opo, yung may mga kababaihan or kalalakihan na hindi sapat ang pakikipagtalik and nakukuha nila yung tinatawag na sexual arousal kapag nanonood sila ng porn videos. So, number two, satisfy ang kanilang curiosity. So, among mga teenagers, opo, hindi lamang po mga teenagers, common lang to sa mga teenagers, pero even yung mga early adulthood, so, curiosity, So, ano bang meron sa pakikipagtalik? Paano po ba ito ginagawa? And last but not the least, para matutunan yung sexual anatomy, So, saan ba yung clitoris dyan? Ilan ba yung butas niyan, Para nga naman hindi sila mapahiya. Kasi po, bakit mga madam and sir, very limited lamang po ang, sexual education dito sa ating bansa, which is the Philippines, So, hindi lahat itinuturo. So, yung mga curiosity ng mga kabataan nandyan, very, intense ang kanilang curiosity, So, dito po, pero tinuturo na rin naman po, sa ating mga junior high and senior high, ang anatomy and physiology ng reproductive organ ng bawat isa, ng lalaki man and mga kababaihan. I think even elementary, So, may nakita akong book ng isang grade 4 student na meron talagang reproductive anatomy and physiology, So, as early as that age, So, talagang medyo ina-advance na din natin yung ating learning about dito sa sexual education. And hopefully, na makatulong ito para makaiwas sa early pregnancy na tinatawag and sa mga infections na pwede silang makakuha. Okay po, so next question. Is porn good or bad? Kayo po mga madam and sir, comment down below sa inyong sagot, Pero po para sa akin, mga madam and sir, wala pong tamang sagot. Yes po, wala pong tamang sagot. Bakit po, Kasi po, may mga tao po na na nakakatulong itong tinatawag na pornography. Meron naman pong nakaka-down or sabihin nating negative or risk sila, sa pagiging, yung mental health nila, So, ito na yung magiging issue, problema, So, downside, So, yun yung nakakasama sa kanila. So, for every person po mga madam and sir, may kanya-kanya itong silbi, itong tinatawag na pornography. So, tatalakayin po natin kung ano nga po ba yung tinatawag na pros and cons. So, ano nga po ba yung mga positive sides, sa paggamit na tinatawag ng pornography? So, number one, magiging positive po ang attitudes towards sex. So, ibig sabihin, mga kababaihan or mga kalalakihan, mas exciting ang kanilang sexual activity
activity. Bakit po? Kasi willing sila mag-experiment dito. And some studies po, mga madam and sir, na kung sakali kaming mga kababaihan po ay nanonood po ng porn videos, mas increase po ang sexual satisfaction namin. Kasi bakit po? Magi-increase po yung libido sa aming katawan. And take note po ito mga madam and sir, kung sakaling kayong mag-partner, yes po, kayong mag-partner ay nanonood ng porn videos or pornography, parehas kayong dalawa sabay, ibig sabihin daw po, sabi ng mga researchers natin, ibig sabihin daw po, mas tumatatag ang inyong relasyon. Mas satisfied ka sa inyong partner. So, after the positive sides, when does it become a problem? Kailan nga ba magiging problema ang paggamit ng pornography? So, ayon sa ating research, 4 to 10% ng mga tao ay may problema sa paggamit ng tinatawag na pornography. Opo, So, actually po mga madam and sir, hindi po ito disease. Hindi po ito sinasama as disease o sakit sa mental health issue, So, pero, dito, may sinasabi sila, ang tawag nila dito is what? Yung problematic pornography use. So, sino-sino nga po ba yung at risk sa tinatawag na problem pornography use? Kung sakali ikaw po mga madam and sir ay may depression or anxiety and nanonood ka nitong tinatawag na porn videos, is high risk ka or sabihin natin may problema ka nga po madam. Number 2, kung sakali ito, maraming nanonood nito, So kung sakali po sir, ikaw po ay mas ginaganahan mag-masturbate sa panonood ng porn videos compare saan sa pakikipag-sexual contact mo sa iyong partner, okay, may problema ka nga din po, sir. So, kung sakali po na nakakaramdam ka, madam and sir, na parang may problema ka nga talaga, So, baka nga po, ikaw ay may problema. Okay? So, paano nga ba nagiging problema ito? By the way, mga madam and sir, ang utak natin, mga kalalakihan o mapakababaihan ng mga tao, ay exposed po yan sa tinatawag na dopamine. Opo, kailangan po natin yan ng ating katawan para masustain ang ating healthy living, sabihin natin, good dyan sa ating katawan, itong tinatawag na dopamine. So, ang pakikipagtalik sa isang tao, o sabihin natin magma-masturbate din sa ating sarili, self-masturbation, ay nagre-release po ito ng tinatawag na dopamine. And yes, kung sakali po na nanonood ka din po ng tinatawag na porn videos or gumagawa ka o gumagamit ka ng tinatawag na pornography, nagre-release din po ang inyong katawan ng dopamine. So, ibig sabihin, mga madam and sir, kung paulit-ulit ka po na gumagawa o gumagamit na tinatawag ng pornography, nanonood ka palagi ng porn videos, so ibig sabihin po, magi-increase po ang dami ng inyong tinatawag na dopamine sa inyong katawan. So dito na po papasok yung tinatawag na problematic pornography use. Kasi nga po, paulit-ulit mo na panonood ng tinatawag na porn videos, mas magi-increase po yung supply ng tinatawag na dopamine, and ibig sabihin po, hahanap-hanapin po yan ng inyong katawan. So, number 1, ang mangyayari po sa inyo ay magki-crave po kayo lalo na na manood paulit-ulit ng tinatawag na porn video. So, next, yung tolerance mo pataas na ng pataas. So, ibig sabihin, kung gusto mo medyo 2 times pa nung una, yung level ng panonood ng porn videos mo ay tumataas ka, So, what do I mean, pa-aggressive na ng inyong panonood, So, yung gusto mong panoorin, yung medyo nakatali na, So, yung medyo nasasaktan na. Next is what? Yung impulsivity and compulsivity, So, So, yung paulit-ulit mong panonood ng porn videos ay, mas uma-aggressive ka, and kahit na may negative na mangyayari, is hindi mo pa rin mapigilan, Kasi yun nga yung hinahanap-hanap mo. Next is what? Yung weekend executive function. So, for example, sa araw-araw na ginagawa mo, naliligo ka, papasok ka sa trabaho, then uuwi ka sa inyo, magluluto ka, ganyan, and matutulog. Dati nagagawa mo yung paulit-ulit. Pero, itong dahil sa problematic pornography use, hindi mo na ito magawa. So, yung daily living, in short, yung daily living mo, yung mga ginagawa mo sa araw-araw, is hindi mo na kayang gawin. And last but not the least is dysphoria. Ito po, mga
Madam and Sir, kung sakaling nanonood ka nga ng pornography and hindi ka nakapanood, parang hindi ka kumpleto sa araw mo na yon kung hindi ka makakapanood or gagamit or gumagawa ng tinatawag na pornography. So, what happens in real life, mga Madam and Sir? Sorry to say, pero hindi mo na po nagagawa yung daily living activities mo. Yung mga pagbabasketball, pagbibisikleta, yung paghatid sundo sa inyong anak, pagluluto, kung sakali, yung paglilinis ng bahay, hindi mo na yun. Family outing, ayaw mo, social activities, ayaw mo, mas gusto mo na na manood na lang at magsarili dito sa loob ng inyong bahay, sa inyong kwarto, solo ka, nag-iisa at manood ka pa ulit-ulit ng tinatawag na porn video. So, pataas na pataas ang inyong tolerance level dyan. So, what happens to your sex life, mga Madam and Sir, kung sakaling meron kang problematic pornography use? So, alam naman po natin, so as early as 9 or 10-year-old boy, or girl, can access na rin po talaga sa pornography. Yung mga link dyan, sa internet, di na natin sila mapigilan, So, ang problema dito, saan? Sa panonood nila na tinatawag na porn videos ay hindi pa po fully develop ang kanilang brain. So, hindi nila ma-identify kung alin ba yung reality sa fake. Kasi alam naman natin na ang porn videos ay hindi yan totoo. So, edited yan. Hindi yan yung totoong mismong nangyayari na sexual activity. So, kaya nga medyo nagkakaproblema ang may karelasyon. So, yung mga mahilig manood ng porn videos, medyo hindi na sila ginaganahan or less na yung kanilang libido sa kanilang partner kasi nga may hinahanap-hanap sila. So, lagi po nating tatandaan, mga Madam and Sir, na wag po natin i-compare ang ating sarili or ang ating partner sa buhay dito sa napapanood natin na porn videos kasi they are only actors, actresses. Opo, mga Madam and Sir, ine-edit po yun. So, wag po tayong mahihiya kung ang ating singit ay hindi po pantay. Katulad nung mga nakikita natin sa videos or sabihin natin yung ari ng lalaki hindi ganun kahaba, so they are above average po ang kanilang talent sa tatalik na mga ganyan. So, best actors and actresses po sila. So, by the way po, mga Madam and Sir, ang pornography can be good, can be bad. Depende po ito sa inyong paggamit. So, this would be the end of my vlog. Thank you so much for watching and hopefully na napasaya ko kayo. And may naiambag ako sa inyo for today. So, maraming salamat po. God bless. Thank you and goodbye. 고백하려고 타이밍만 보는